Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin at hindi dapat natin kalimutan itong mga bagay na ito. Which is, kung matatandaan nga ninyo mga minamahal, nung June 4, 2024, meron pong humigit kumulang 37 to be exact na mga personalidad, mga opisyales na nagtatrabaho mismo sa munisipyo ng Davao City ang nagpositibo sa droga. Mga minamahal, itong balitang to nakaraan lamang tong June, nung June lamang to. Pero ngayon babalikan natin kasi alam nyo naman kung sino yung mga tatakbo, 'di ba, na posibleng tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Which is kailangan natin mga minamahal i-emphasize itong mga katarantaduhan, isiwalat natin, 'di ba, i-remind natin sa inyo na dapat sana hindi na maulit yung ganitong klaseng sistema. So ngayon nga po mga minamahal, kung matatandaan nga po ninyo na nung June 4 ay nabalita po yung balitang yan. 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Mga minamahal, papayag kayo yung munisipyo ninyo na pupuno ng mga addict despite na sinasabi nila naggalit daw sila sa mga addict. Diba kung matatandaan nga ninyo nung Marso nagpatupad ng war on drugs si Basti Duterte sa Davao na kung saan 3 araw pa lang, hindi, 2, 7 agad ang namatay tapos lahat ng yun mga minamahal nanlaban. Naniwala kayo doon? Wala ngang nakuhang mga armas. Wala ngang pumutok. So paano nyo nasabing nanlaban? So yun na nga po mga minamahal yung pinupunto ko dito. Dahil malapit na po yung eleksyon, malapit na po ang halalan at wala pa naman pong nagfa-file ng kandidatura ng COC, wala pa pong naghahain doon sa Davao. So clueless pa tayo mga minamahal. Yung mga councilor nag-file na, yung mga kanya-kanyang kaalyado nila nag-file na mga minamahal, pero yung mayor wala pa po. Hindi pa natin sure kung sino yung magfa-file bilang alkalde ng Davao City. So ngayon, ipapaalala ko at i-remind ko sa inyo mga minamahal yung katarantaduhan ng mga Duterte. Kasi mantakin nyo opisina na po ni Basti yan, nagkaroon pa ng mga adik na in the first place, sila ay galit sa adik pero yung mismong opisina nila napupuno ng mga adik. Di umano, gusto nyo ba yun maulit mga minamahal? Sabi nila yung Davao safe daw. Bakit nandoon nagtatago yung mga fugitive? Sino-sino mga fugitive? Si Kibuloy. Doon din nagtago mga minamahal yung mga Chinese na mga pineke, yung kanilang birth certificate, yung kaalyado ni Alice Gu. Doon nagtatago sa Davao mga minamahal. Kaya nga yung punto natin dito, oh my God, paano magiging safe yung Davao? Paano magiging malinis ang Davao kung mismong ganito yung mga nakikita nating mga balita? So parang ang nangyayari kasi, smoke screen lang nila na they hate drugs. Diba? Smoke screen lang talaga nila yun or, you know, pa-eme nila para kagiliwan sila ng mamamayang Pilipino. Pero yung totoo dito mga minamahal, Davao is not safe. Kasi makikita nyo naman sa mga balita, tingnan nyo, may mga addict. Diba? Doon nagtatago yung mga Chinese na pinaghanap ng batas. Diba mga minamahal? So paano naging safe ang Davao? So kailangan nating tulungan mga minamahal. Hindi sila Duterte Hindi sila Duterte, yung tatakbong alkalde na meron naman pong puso at syempre dapat bago. Hindi kasi mga minamahal, ang tagal na nilang nag-rule dyan sa Davao. So sino nga ba yung mga posibleng mag-file ng certificate of candidacy dyan sa Davao? Ngayon pakinggan natin tong sinabi ni Panelo. Pakinggan natin tong mga minamahal is pang maghain ng kanilang COC na hindi pa namin alam. So far, yung narinig ko may Bishop, Nograles, and the Dutertes. Ang tatakbo daw dyan. Narinig nyo mga minamahal. So far, sabi ng reporter, si Duterte or Nograles, yung posibleng maglaban. Pero hindi natin alam kung sinong Duterte. Si Basti ba? Or si former President Duterte. Okay, continue tayo. Yung walang utang na loob sa mga Duterte.
Diyan pa lang yung tinutukoy niyang walang utang na loob, feeling ko si Nograles. Hindi niya man binanggit pero si Nograles yung tinutukoy niya diyan. Kasi mga minamahal, way back 2016, inappoint po ni former President Duterte itong Nograles, yung tatay ata ni if I'm not mistaken, ni Migs Nograles, inappoint niya doon sa Civil Service Commission. So ngayon na ang kinalaban sila, tinawag niya ng walang utang na loob. Hindi ba pwedeng gusto ding makatulong sa ating bayan? Gustong tapusin yung political dynasty nyo dyan sa Davao? Gustong baguhin yung ginagawa nyong mga maling pamamaraan sa Davao? Hindi ba pwedeng ganon? My God, mga minamahal, continue. At kasi daw pinangakuan na pag tumakbo ka, papalunin ang bid, pupondohan kita. Yan daw ang start. Pupondohan kita. Kaya tumakbo ka na. Ayun naman daw, walang utang na loob. Sabi, kailangan ko muna ng 1.5 billion pesos. Ay. Libel to, mga minamahal, kaya hindi nga siguro binabanggit ni Panelo kung sino yung walang utang na loob na yan. Pero we all know kung sino yung tinutukoy niyang walang utang na loob dyan. Hindi mo man i-mention, pero alam na namin yun. Kala ko ba matapang ka? 'Di ba? May matapang bang hindi kayang marunong mag-mention? Ano ba naman tong si Panelo? May acceptance fee, ganon? Para gamitin niyo yung 100 milyon, tapos yung isi-safety niya na para sa sarili niya. Manalo o hindi, panalo siya. Ganun yan eh. Ay, negosyo to. Ganito ba yung klase ng reporter na gusto ninyo? Kaya nga dapat mabanyang SMNI na yan eh. Bakit? Tingnan niyo yung reporter, hindi nagpapaka-reporter. Nanggagatong, adding fuel to the fire. Imbes sana na maging neutral, ang ginagawa, nag-a-add ng apoy para magliyab ang isang sunog. Tanga talaga eh, no? Ang fundraising ng personal at Ang gagawin niya eh. Kaya maganda yan dahil kung tatakbo si Baste, siguradong maraming gusto tumakbo. Lalo na yung walang utang na loob. O, di ba? Diyan pa lang nilaglag niya na si Baste. So, ibig sabihin si Duterte. Kasi mga minamahal, ang tinutukoy dito ni Panelo, kapag tumakbo si Baste, madaming tatakbo. Di ba? Na mayor. So, ngayon, pag tumakbo si Duterte, walang tatakbo. Parang ganun yung ibig niya sabihin. So, inaamin mo nga na mahina si Baste Duterte. O, sa madaling sabi. Mahina nga naman talaga, mga minamahal. Ano ba yung nagawa dyan ni Baste? Wala. Puro lang yaw-yaw. Puro lang kuda. Diba? Hindi naman maayos yung pamamalakad. Continue. Pero pag si dating Presidente Duterte, delikado. Dahil paglabanan kasi ng mga pera, delikado yung hindi mismo yung tatay. Pag dahil, pera labanan eh. Pero kung mismo yung tatay yung tatakbo, wala yung pera-pera nga. Ayos sila lahat nun. Oh. Well, ito pa naman ang challenge ni PRRD. Diba? Laging sinasabi ng campaign period ng presidential campaign na walang kahit isang eleksyon na hindi siya natalo, Attorney Sal. Talagang lagi siyang nananalo. Okay. Tapusin natin yung kawalang hiyang shit na istorya ba sa mga demonyoy? Hindi kasi ganito, mga minamahal. So ngayon, alam na natin kung sino yung posibleng tatakbo. Posibleng tumakbo si Duterte bilang mayor. Kasi pag pinabayaan nila yan, mga minamahal, mawawala yung political career nila, yung mapa nila dyan sa Davao. Sa Davao sila nagsimula, yung posibleng bibitawan nila yan. So, hindi nila bibitawan yung Davao, mga minamahal. Pero mahina na yung kampo ngayon ni former President Duterte. Kasi gaano ba kadami yung barangay sa Davao? 64. Diba, mga minamahal? 64 yung barangay dyan sa Davao. So meaning, yung 64 na barangay na yun, mga minamahal, yung iba umatras na kila Duterte. So kahit pa may maglabas or walang maglabas ng pera, kahit pantay pa yung botohan dyan, hindi na mananalo yung si former President Duterte. Lalo pat sa dami na din ng mga issue na nalalaman natin sa kanila. Well, suntok na lang sa buwan ng pagkapanalo kung mananalo itong si former President Duterte. Pero yung punto natin dito, mga minamahal, I just want to emphasize to all of you guys, na you should wake up. Bakit? Kasi ang tagal nilang nag-lead ng political career dyan sa Davao. Never nang pumasok bilang abogado si Sara Duterte. Di ba?
unang sabak niya, mga minamahal sa after niyang magtapos, pumulitika agad itong si Sara Duterte. Never nagtrabaho yan sa gobyerno. Ang ginawa niya, sumabak agad sa politika. So, ang tagal na nilang nag-rule dyan sa Davao, simula pa sa kanyang ama, sa kanyang sa kanyang anak. Baka ipapasa pa yan kay Kitty. Diba, mga minamahal? So, ang tagal na nilang nag-lead ng politika ng mga Duterte dyan sa Davao. So, ngayon na bistado na sila, tingnan nyo ang daming confidential funds pero walang flood control dyan sa Davao. Ang daming confidential funds pero binabaha pa din dyan sa Davao. So, yung punto natin dito mga minamahal, we need something new na mayroong gagawing improvement. Kung mag-try kayo ng kahit isang bago, diba mga minamahal, isang bago lang. And after nyo mag-try ng isang bago, kapag hindi, huwag nyo nang paulitin. Alam nyo kung bakit paulit-ulit na nanalo dyan si former President Duterte sa Davao? Napagharian na nila yung Davao eh. May pera na sila, may pondo na sila, lalo pat ngayon, naging former president yan. Diba? Simple lang daw, pero grabe kung maghanda, napakadami. Meron bang simple na, diba mga minamahal, yung anak binibilhan ng 20 million na bags. Diyos mio naman, oo. So, ngayon, dapat yung mga taga Davao, mamulat na sa katotohanan, 'di ba? Wake up na yung ginagawa niyong mundo noon ay kinukupal lang pala kayo, 'di ba? Ganun 'yun, mga minamahal. So, kayo papayag ba kayo maulit muli na magkaroon yung munisipyo niyo ng mga bangag, na mga literal na addict kasi mga positibo sa droga? Gusto niyo 'yon? Naku, mga minamahal, habang maaga pa, iwas-iwasan nyo na yan, nakakahiya at diba, nakakasuka, kadiri. Diba, biruin yung munisipyo, mga nagpositibo sa droga, hindi ba kayo nahiya niyan? Yung munisipyo nyo, napupugaran ng mga adik habang kayo, sigaw kayo ng sigaw, na yung may presidente tayong adik, tapos malaman-laman natin yung adik pala nandyan sa ninyo, sa loob ng opisina ninyo, kung hindi ba naman talaga nag-iisip ng mga hayop na to. So, talaga mga minamahal, nakakahiya yun. Yung kanilang ginagawa, sobrang nakakahiya. Eh, wala, makapal talaga yung pagmumukha ng mga hayop eh. Ano magagawa natin? Trip nila yan sa buhay nila. So, anyway, yun po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.